totoo ba na may plantasyon po sila ng watermelon sa Ifugao? No? Paano ka magka-watermelon plant farm doon? Disyerto yung sa kanila Walang tubig. Okay mga kalingap, mga katekram, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroon. Ako pumuli ang inyong likod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay pag-usapan po nga natin, tayo po ay magbibigay po ng isang maikling komento, kuro-kuro, opinion at reaction po. Tungkol nga po dito sa ibinulgar ng isa sa mga malalapit na tao kay Lola D. Okay, alam po naman natin kung gaano kayabang po o kung gaano kabulgar magsalita po itong si Mami D or Lola D. Lola D po. Si Lola D ay ito po yung babae na kapag pinanood po ninyo ang kanya pong mga live ay sobra naman pong makapanlait po sa kay Tekram o sa pamilya Manalastas, at sila po yung sinasabing founder po sa hindi nakakalam na ating po mga taga-subaybay. Ang taga-subaybay po ng munting channel na ito, siya po itong isa sa mga tao na responsable sa pagkuha o pagpupop o pagwakwak. Yan na lang po. Ito yung sinasabing pagwakwak kay Dave sa piling po ni Tekram. Pag sinabi nating wakwak, ito yung hindi po yata malinaw po kay Lola D ang ibig sabihin po ng wakwak. Dito po sa Kalingap community po ay ang salitang wakwak ay ginagamit po natin sa mga taong nangunguha po ng beneficiary ng Kalingap community, at ito nga po ay ginagamit na rin po ng Tekram community, yung wakwak. Pero ang tunay na ibig sabihin ng wakwak sa Bisaya, ewan ko kung tama po itong aking sasabihin. Pag sinabing wakwak sa Bisaya, ito ay mga aswang. Kaya akala po ni Lola D ay hindi daw po siya aswang kasi siya po ay hindi Bisaya, siya daw po ay Ilocano. At napag-alaman po natin sa interview ito mga kalingap sa kanya pong kababayan ay isa pula siyang taga Lamot, Ifugao. Alam niyo po, ang Lamot, Ifugao ay napunta na rin po ng inyo pong lingkod. Ito po ay kalapit lamang po ng lalawigan po ng Nueva Vizcaya. Ito, kung magmula ka po ng Maynila, patungo po doon is ang Lamot, Ifugao po ay isa sa mga unang bayan na mararating mo katapos po ng Nueva Vizcaya. Tulay lamang po ang pagitan po ng Vizcaya at Lamot, Ifugao. Okay, so ito yung sinasabi na pagbubulgar po ng kanyang kababayan, at kilalang kilala po kung ano po ang pamilya po ni Lola D at sa kanya pong pananalita ay napakayabang. Pero ngayon ay ibubuking po siya ng kanya pong kababayan. Okay? So, tunghayan natin nga muna natin mga kalingap, mga katekram. Panoorin po natin ito pong video na ito na atin pong kinuha po kay Miss Brenda Super Nanay. Pahiram po, pasintabi, pahiram muna po ng inyo pong video. Super Nanay, Brenda Super Nanay. So ito po ang pagbabasihan po natin ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaction. Tekram, no? So ngayong hapon po, today is Sunday, araw po ng pahinga po namin ngayon. Kaso nga lang, may special, no, na gagawin po tayo ngayong araw hapon na ito, no? Kasi sabi ko nga, kung matatandaan nyo po mga katikram, mga ka-BSN, is nag-viral po ito, no, tong taong to dahil po sa kanyang ginawa, no? So sa ngayon, isa mismo sa kanyang kababayan ang nag-reach out po sa atin para sa ganun ay
mapatutuhanan o kaya malaman po natin yung katotohanan kung karapat-dapat ba na pagkatiwalaan ang taong ito sa kanyang mga ginagawa or sinasabi. So ito po ang ating gagawin ngayon. Magpapa-interview po, no, ang kababayan ni Lola D, no. Total, ikaw naman mismo ang nag-reach out sa amin kasi napanood mo naman pala yung mga nangyayari sa Tikram family, no? Gusto ko lang pong malaman kung ano po ang pangalan mo. Okay sis, magandang hapon. Ako si Julien. Kailangan bang i-reveal yung apelyido? Ikaw, kung gusto mo, it's okay. Julien na lang, siguro Sige, muna. sige. Taga Lagawi, Ifugao ako, pero sa awan ng Diyos nakabili ako ng lupa doon sa malapit kina Daisy, Bulayo. Pero ang tunay na pangalan niyan, iba. Ano ba ang tunay niyang pangalan? Ang tunay na pangalan niyan, Daisy Bulayo Sabala, at ang apelyido ng asawa niya is, ano ba yung Baisa. Baisa, ayun. So, ibig sabihin, Middle name niya nung pagkadalaga na yung Bulayo na ginagamit niya. Okay. Pero ang tunay niyang pangalan, Daisy Bulayo Sabala. Kaya pala guys, no, sa kanyang mga live niya po, sinasabi kahit hanapin po natin siya, hindi po natin siya mahanapan. Wala po tayong makukuhang information patungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya malakas po ang loob niya, no, na bumanat sa mga taong kinaiinisan niya, kinagagalitan niya kasi nga walang information na makikita sa kanyang Facebook account kung sino ba, kung ano ba talaga ang totoong pagkatao niya. So ngayon guys, magtanong po tayo ng mga katanungan, no, kay Julien kung gaano po niya kakilala si Lola D, no? Unang katanungan, itong katanungan po na ito, matagal na pong tinatanong ng mga katikram po natin, mga kasama po nating sumuporta kay Dave, no? Dahil nga po sa ipinalabas niya. Ang unang katanungan na si Julien is, totoo ba na may plantasyon po sila ng watermelon sa Ifugao? Paano ka magka-watermelon plant farm doon? Disyerto yung sa kanina Walang tubig. Paano ka magkaano doon? Nagbitak-bitak yung malaw pa doon. Talagang ano rin, no? Sinungalingan yan. Yan guys, no? Sa lugar daw po nila, nagkukulang po sa tubig. So, mahirap daw pong magkaroon ng plantasyon ng watermelon, no? Hindi nga tubig namin doon na mainom, binibili. Panglaba namin, binibili ng drum-drum yun. Kung ganun, kanino po yung plantasyon na kanyang in-upload sa kanyang video na ang sabi po niya ay plantasyon daw po ng sa kanila daw po or kung di ako nagkakamali sa kapatid niya, parang ganun po, no? Talaga, nakita niyo yung may mga tanim talaga na watermelon? Oo, may mga tanim na naka-upload talaga. Pero hindi rin namin alam kung hindi naman siya ang kumuha kasi ano lang siya, plantasyon lang. Hindi ko hindi ko alam kung saan yan, baka nakuha niyan kung saan dyan. Kasi yung sabi ng kapatid ng pinsan ko, nagkukumpra daw sila ng watermelon na binebenta doon sa banda doon. Nagkukupra. Ang nagkukupra daw guys, nagkukumpra na parang namamakyaw lamang din. Bumibili lamang din po sila ng watermelon na ibibinta rin po nila, no? Yun po, no? Binuwholesale nila tapos nire-retail ng mga taga doon sa kanila. Sino po ba yung sino po yung pinsan mo? Bakit anong connection po niya kay DC Bulayo? Hipag niya yun. Talagang hipag daw pala niya guys, no? Yung kanyang pinagtatanungan. So ayan po, no? At ang pangalawa, no? Ito po ang pangalawa, no? Bakit nasabi daw po niya
sa kanyang live na hindi na kailangan mag-explain. Post ito, no? Post lang niya nung nakaraan. Hindi na raw po niya kailangan mag-explain, no? Para sa atin ng patungkol sa pamilya niya. Ano bang mayroon ang pamilya niya, no? Ano pong masasabi mo patungkol po sa pamilya ni Lola D? Si Daisy, may 4 na anak yan. Actually, 5 sana, pero namatay daw yung isa nung bata pa siya. Kaya 4 ang natira. At saka, hiwalay daw siya sa sundalong asawa niya kasi sa tagal niyang nag-abroad, hindi daw siya umuwi at walang komunikasyon kaya sila naghiwalay, naghanap ng iba yung asawa niya. Kaya yun yung kwento ng buhay ni Daisy. Saka yung plantasyon niya, kayong maniwala dyan. Kwentong barbero lang. Kaya naman pala guys, no? Nasobrahan yan. Kaya naman pala gusto niyang sirain ang relasyon ni Tikram at saka ni Dave kasi nakikita niya na masaya, no, yung At saka, pamilya nila. Ito sis ha, kung talagang maganda yung kwento ng pamilya mo, bakit ibang tao yung laging nasa Facebook mo at saka YouTube mo? Bakit laging si Dave? Kung talagang proud ka sa pamilya mo, dapat yung pamilya mo yung lagi mong pinupost, di ba? Opo, no, tama ka. Yun din po ang ano ko, no, yun din po ang sinasabi ko, no. Kung totoong proud ka, no, kasi sabi ko parang hindi siya proud sa kanyang mga anak. Ako, wala akong makitang anak niya doon sa Facebook niya at saka di ba? Ako, konting achievement lang ng mga anak ko, konting post lang nila sa FB na alam ko naman na magandang tignan, sinishare ko yan, kinukuha ko rin yan, no, ginagamit ko rin para sa post ko, no, pero itong isa wala kaya sabi ko may something, no, totoo pala yung pakiramdam ko. Ito pa ha, kung may utak ka, sino bang may plantasyon na magtanda ka na sa abroad, magkukuskus ka pa rin ng kubeta, di ba? Kung akong may plantasyon, ako ng manager doon. Siya nga po. Baka ito yung bunga product. Galing po sa plantasyon. Grabe naman yan. Ay, nakakaya. Uy, Diyos ko. Patawarin. Mag-isa lang si Daisy. Huwag nyo kaming idamay kasi mag-isa lang si Daisy na ipugaw na ganyan. Yung mayayaman doon sa amin, tahimik lang, simple ang buhay. Kung tingnan mo parang hindi mayaman. Yung damit nila at saka yung nakatsinelas lang yung mayayaman doon, tahimik, walang imik. Pero itong si Daisy na sabi niyang mayaman na may plantasyon, mag-isip kayo, bakit andyan sa 53 years old na yang si Daisy Bakit andun pa rin na nagkukuskus sa Cyprus? Tama po, no? May tama naman, no? Totoo yung sinabi mo. Sabi po nila, no? Sabi niya mismo, sa kanya po mismo nanggaling na kahit daw po ano ba ang mayroon, no? Kay Madam Daisy, no? Lola Daisy na bakit kinakatakutan daw po siya, no? Sa lugar nyo. Ano ba yung kinakatakutan na yan? Ano ba? Kinakatakutan daw po siya, no? Sa lugar nyo. Siya ba alam mo, yung ang sabi kasi nilang wakwak, yung salita namin na tuwali, yung salagawi, ang wakwak, bulayo. Yun yung wakwak. Yung bulayo, ibig sabihin wakwak. At saka sa Ilocano, kulao, diba sa inyo? Yun. Bulayo naman sa amin. Ang English nun? By ewan. Baka siguro. Hindi. Owl is yung iba yun, malaking ibon yun. Yung owl is yung black na malaking mata yun. Hindi ba yun yung kulaw? Hindi, iba. Hindi ba? Magkaiba ba? Yun yung bulayo na yun, yung pag may mamatay, punta doon, may bundok doon sa amin na, woo! Sabi niyang ganun. Ganyan yung bunganga ni Daisy. Ayan. baka naman sis, kaya mo sinasabi to kasi may hindi kayo pagkakaunawaan ni Daisy. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Tinalit bahay lang ako doon. So, actually nakakaya yung ipugaw na yan. Ayan. Wag naman sana tayong ganyan na magmayabang kahit anong meron ka. Wag mong yung ipasindayag, wag mong ipagmayabang. Wag mong ipagmayabang sa buong mundo. So, ang panghuling tanong, no? Kasi sa pagkakakilala po namin kay Daisy is isa siyang matalinong tao, no? Mayaman. Matalino? Teka muna. Matalino?
Oo, Eh matalino. bakit hindi siya nagpresidente kung matalino? Kasi, Dapat kung matalino ka, isa kang manager eh. tama naman, tama. Wala ka sa... Hindi ka manager sa CR. Hindi ka manager Oo. sa CR ng Kaya- ibang tao. Huwag kang magmayabang na magaling ka kung nagkukuskus ka lang ng kubeta. So, ayan po. Kakahiya. Mayaman. Kasi nga may plantasyon po sila. Anong mayaman? Ay, mayaman nga eh. Bakit nandun sa Cyprus na 53 years old? Tama, no? May tama ka naman, Sisi, no? Kasi ganun po ang kaya ko nasabi po ito, hindi naman sa kanya galing to, galing sa amin kasi yun po ang pagkakakilala namin sa kanya dahil nga po sa kanyang YouTube, no? Sa sinasabi niya sa kanyang YouTube, sa mga Napakamutuloy ako, binibitawan po niyang salita, no? So, ikaw po, no, bilang kababayan niya at kapitbahay, kakilala niya or ng pamilya niyo, sabi mo nga yung side niya is in-laws niya yung side mo, no? So, ano po ang masasabi mo, ano po ang pagkakilala mo talaga sa kanya? Ang masasabi ko lang sa inyo, Daisy, kahit sabihin mo may plantasyon ka, may mayaman ka or edukado ka, ito lang masasabi ko. Bakit kung ganyan ang posisyon mo sa buhay, bakit nandyan ka sa Cyprus? Alam mo yung sahod sa Cyprus, mahigit 10,000 lang yata yung sahod dyan. Bakit ka nagtitiis dyan kung talagang mayaman ka, may plantasyon ka? Dapat nandun ka na sa atin sa Ifugao na nag-business. Nagmamando. Oh, may tauhan ka na sana doon. Tapos ano yung sabi mo, may sasakyan pa daw? Ay, yun ang sabi ng mga kaibigan Ito natin. siguro mga sasakyan niya to, mga to. Baka car dealer din siya or ano. Oo, Hindi sabi ko ng alam. mga kaibigan natin, yun daw ang sinabi, nakabili daw po Diyos ko, sila. patawarin. Pero hindi ko po alam kung Lahat anong ng klaseng sinasabi ng sasakyan. Daisy na yan, huwag kayong maniwala kasi mas ang haba ng sungay niyan kaya kailangan nating putulin. Ang isang Ifugao na mayaman, sabi ko nga, hindi nagre-reveal ng kayamanan, tahimik lang yan. Tama, no? Hindi lang So yan mga katekra, mga kalinga pa na napagalaman natin kung ano ang estado ng pamumuhay po nitong itong Lola Di na ito na sinasabi po nila siya po daw ay may sinasabi po niya o pinapalabas po niya pinapakita niya as ang kanyang imahe dito sa social media na isang somebody, di po ba? Pag sinabing somebody ay parang kung magkapagsalita kung inyo pong napanood na po ang kanya pong mga live ay talaga naman pong masasabi po nating siya po ay mayaman, ha? Sinasabi dito ng kanya pong kababayan ay siya daw po ay may-ari, ha? May-ari daw po ng isang watermelon plantation na pinasinungalingan naman po ng kanyang kababayan. Natawa nga po ako dito mga kalinga. Kasi sinabi po niya, paano magkakaroon ng plantasyon po ng watermelon doon sa Lamut Ifugao ay disyerto. Disyerto daw. Ibig ko sabihin ko siguro ay mabuhangin. Nakita ko po naman po yung lugar mga kalingap. Ang Ifugao po mga kalingap ay bulubundukin. Ang karamihan po dyan na kanila pong tanim ay yung mga gabi sa bundok. Gabi sa bundok at mga iba't ibang uri ng gulay. So, napakadali naman pong magsabi na kayo po ay may-ari o kayo po ay may-ari nga. Okay, kayo po ay may-ari ng isang plantasyon. Kasi daw, sabi daw ay may ipinapakita daw po siyang larawan kung saan po ay malawak na plantasyon po ng watermelon. Ay napakadali naman pong gawin po 'yan. Pwede mo naman pong picturean yung malawak na plantasyon ng isang watermelon kung ano man pong produktong mayroon diyan, isang bukrin at sabihin mong angkinin mong pag-aari mo. So dito pala mga kalingap ay hindi daw totoo. Hindi daw po totoo at ang pamumuhay po nito ay may anak, hiwalay sa asawa, na isa pong sundalo. At isa pa po sa nakakatawa dito mga kalingap, isa daw po siyang matalinong tao. Nagsabi po naman ng kanyang kababayan, kung matalino, bakit di dapat siya po ang presidente o manager? Bakit pinasukan daw po niya ang isang pagkukuskos?
sa edad po niyang 53 ay kapareho lang naman po natin na nagkukuskos, sabi po. Ibig sabihin ay DH o OFW, hindi naman po natin ibinababa ang ating mga kababayan na OFW, pero ito kasi pong si Lola din mga kalingap ay ipinapakita niya ang kanyang imahe dito sa social media na isang taong kinikilala at kinakatakutan daw po sa kanila pong lugar. Yan po So sinasabi pa dito ng kanyang kababayan na magkano lang naman po ang kita po dyan sa Cyprus, maaring 10,000 mahigit lamang po. So bakit ka magtitiis sa pagkukuskus? O bakit ka naging manager ng CR? Bakit ka naging manager ng CR kung ikaw ay may sariling plantasyon? Di dapat ikaw na ang manager doon o ikaw na ang amo doon sa plantasyon na yan. Tama nga naman po yung katwiran po ng kanya pong kababayan. Sa sobrang kayabangan po mga kalingap, ano po yan? Ito yung punto rito. Kaya tama po yung sinabi natin sa isang content po natin tungkol po sa kanya na kasi sinasabi po niya doon sa mga members na nang nangunguha o nagbabalik sa kanila pong mga ambag na pagmamahal kay Kuya Dave noong sila pa po ay anong tawag po diyan, tumutulong sa mga programa po ni Tekram ay kinukuha na po o binabawi nila po yung kanila pong ambag at sabi po niya ay walang problema at ibibigay daw po niya. At diyan daw po sila nakikilala na talagang hindi tunay na nagmamahal kay Kuya Dave. Kasi kung nagmamahal po sila, bakit babawiin? Bakit ikaw? Bakit ikaw ay binabawi mo? Yung inambag na po ninyo, na ibinigay na po ninyo kay Tatay Tekram. At mayroon pa po siyang sinabi dugtong sa kanyang salita doon, mga kalingap, mga katekram, ay hindi kayo tunay na nagmamahal at gusto lang po kayo sigurong ipinakita lamang po ninyo. Sabi niya, ipinakita lamang po ninyo na para kayo ay mapansin. Kaya lang po kayo nag-ambag para kayo po ay mapansin at masabi na kayo po ay somebody. Hindi ba ikaw din po yun? Di ba ikaw po yun? So maaaring ikaw ay naging founder upang sa ganon ay makapangolekta ka sa iyong mga kasamahan, upang sa ganon ay pag inabot mo yung mga ambag ng iyo pong mga members ay sasabihin po nila, you are a very generous person. So ibig sabihin, ikaw po yun, nagpakilala ka, ginamit mo ang mga members mo at lalo na ikaw ay may channel. So ginamit mo itong mga members mo na ito upang makilala ang iyong makilala ang iyong channel that is for your own personal benefit. Hindi po ba? So ikaw po 'yon. Bumagsak din sa iyo yung iyong sinasabi. Okay? So sana mga kalingap, mga katekram, kayo na po ang bahalang humusga. Kung totoo man po itong pagbubulgar po ng kanyang kababayan, kayo na po ang bahalang humusga. At sana lang ay dumami pa yung mga taong kagaya po ng mga kumukuha po o bumabawi ng kanila pong mga ambag. Sana dumami pa po sila na nakapag-isip-isip na, na-realize po nila na itong taong ito pala ay ubod ng kasinungalingan. Ubod po ng kasinungalingan at hindi mapagkakatiwalaan. Sana ay mabuksan na po ang pag-iisip. Sa video ito, ay sana ay pagmuni-munian po ninyo ang mga sinabi po ni Miss Julian, ang kababayan po ni Lola D. Mapagmuni-munian ninyo at ma-realize nyo na itong babaeng ito pala ay mapagkunwari, sinungaling, credit grabber. Credit grabber dahil ginamit niya po yung mga members po niya para siya po ay makilala. Okay, sabi ko nga, kayo na po ang bahalang humusga. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap, mga katekram. See you on my next vlog.